Cine Recap PH. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay patungkol sa dalawang survivor na tanging nakaligtas sa pagbagsak ng sinasakyang eroplano sa liblib na isla. Ang pelikulang ito ay ang American survival thriller film na ipinalabas 2026 na pinamagatang Sandhelm. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Si Linda Liddell ay isang magaling na strategist sa isang kumpanya na pinagtatrabahuhan ng 7 taon, ngunit ang baguhan lang sa trabaho na si Donovan kinuha ang kanyang company report at inangkin ang kanyang pinaghirapang ginawa. Masama man ang loob, walang ibang mapagsabihan si Linda kundi ang kanyang alagang ibon na umaasang makuha ang posisyon sa kumpanya bilang vice-presidente dahil ito ang pangako ng dating CEO bago mawala na ibinilin sa papalit na anak. Bukod sa pagiging corporate worker, si Linda ay mahilig rin sa survivor at nangangarap makapasok sa palabas. Isang araw sa trabaho, ipinakilala na ang bagong presidente na si Bradley Preston habang abala si Linda sa pagkain ng tinapay. Sa pagmamadali hindi niya namalayang may naiwan ito sa bibig ng batiin ang bagong presidente. Nadudugyutan ito kay Linda nang may makitang may naiwan sa bibig, habang wala itong kaalam-alam na masayang makatrabaho ang bagong boss. Pagdating sa opisina, lumipat sa braso ni Bradley ang kinain ni Linda na sapilitang pinaamoy sa sekretarya. Alam nila pareho na si Linda ang pinangakuhan ng kanyang ama ng promosyon mula sa manager patungo sa vice-presidente, pero walang balak si Bradley na tuparin ang pangako ng ama dahil napili niya si Donovan, sa kabila ng pagtutol ng sekretarya dahil si Linda lang ang inaasahan noon ng kanyang ama para sa kumpanya. Hindi pa ito natatapos dahil balak niya pang tanggalin si Linda sa opisina upang gawing work from home nang hindi ito makita. Maya-maya pa napansin ni Linda ang masayang pag-uusap ng bagong presidente at si Donovan. Nalaman niya sa kasamahan na na-promote ito bilang vice-presidente, na para dapat sa kanya nang dahil lang sa dating magkaibigan si Bradley at Donovan nung kolehiyo. Pinuntahan ni Linda ang presidente upang klaruhin ang lahat. Hindi matanggap ni Linda ang desisyon ni Bradley na ibigay sa bago ang posisyon na dapat sa kanya na matagal nang pinaghirapan. Gayunpaman, hindi pa rin ibinigay kay Linda ang posisyon ng bagong presidente dahil naniniwala si Bradley na hindi ito karapat-dapat para rito, at balak siyang isama sa Bangkok para sa isang business trip upang patunayan ang kanyang sarili. Dumating naman roon ang fiancé ni Bradley na si Zura. Nakita niyang engaged na ang dalawa kaya aalis na lang ito pero may sinabi ang boss na may nagrereklamo raw kay Linda na kumakain ng tuna habang nagtatrabaho at nakakaistorbo ito sa iba. Ang totoo si Bradley lang ang may ayaw dahil sa pagiging maarte. Ilang araw ang lumipas, sa business trip ng company executive sumama si Linda na hindi inaasahan ni Donovan. Walang ibang ginawa si Linda kundi ang magtrabaho bago pa man upang patunayan ang sarili sa boss. Habang nasa biyahe nakatutok pa rin si Linda sa kanyang trabaho, wala itong kaalam-alam na ipapahiya siya ni Donovan kung saan ipinakita nito sa mga executive ang audition video niya para sa palabas na survivor na pinagpiestahan ng mga matataas. Nagtataka na lang si Linda kung bakit ang ingay ng lahat, nang malaman niyang siya pala ang pinagtatawanan hindi na niya napigilan ang sarili at binura lahat ng pinaghirapang gawin para sa kumpanya. Ngunit sa hindi inaasahan may kung anong nangyari sa eroplano, pinagsuot ng seatbelt ang lahat na agad nilang ginawa maliban kay Donovan na matigas ang ulo, hanggang sa biglang nagkaproblema ang eroplano mula sa nadaanan na malakas na bagyo. Sa pilitang kumapit si Donovan kay Linda para agawin ang kanyang inuupuan pero lumaban ito para iligtas rin ang sarili bago tuluyan silang bumagsak sa dagat, nagawang makalabas ni Linda at nakahanap ng makakapitan. Nang magising si Linda naroon na siya sa baybayin na walang katao-tao at napag-alamang nasa liblib na isla sa gitna ng dagat. Sa kanyang paglalakad natagpuan niya rin sa baybayin si Bradley na walang malay pero may palatandaan na buhay pa ito. Dahil mahilig siya sa survival, nagamit niya ang mga kaalaman para gumawa ng pansamantalang matutuluyan lalo na mapa hanggang ngayon wala pa ring malay si Bradley. Kinabukasan, nagising ang boss na alagang-alaga ni Linda at pinaalam na walang ibang nakaligtas sa aksidente maliban sa kanilang dalawa. Nagpatuloy si Linda sa kanyang mga pamamaraan upang makasurvive sa isla. Nakagawa rin ito ng apoy na sobra niyang ikinatuwa dahil makakapagluto na siya ng kanilang makakain dalawa para manumbalik ang lakas ni Bradley. Ngunit sa kabila ng ipinakitang kabutihan, pinapamukha pa rin ni Bradley ang pagiging boss kay Linda sa kabila ng nasa ibang sitwasyon sila ngayon na kailangang makasurvive sa isla nang hindi alam kung nasaan. Dahil sa kawalang utang na loob, iniwan ito ni Linda mag-isa ng 2 araw kung saan napagtanto ni Bradley na hindi niya pala kayang mabuhay mag-isa,
Pagbalik ni Linda inabutan niya itong walang lakas dahil sa uhaw magmula ng iwanan ng boss. Pinaintindi niya na wala sila sa opisina para magpakabosi siya sa sitwasyon nila. Inalagaan ito ni Linda at nang may nakitang bakas ng baboy ramo, balak niyang hulihin ang baboy na halos ayaw paniwalaan ni Bradley dahil alam niyang buong buhay ni Linda nasa loob lang ito ng opisina nagtatrabaho. Pero hindi nagpaawat si Linda, sa kabila ng panganib hinanap niya sa gubat ang hayop ng dahan-dahan hanggang sa lumabas ito pero siya ang inatake, nagawang makapagtago ni Linda sa kasinalakay ang baboy ramo ngunit hindi tumalab ang kanyang plano, buti na lang natusok niya ito hanggang sa mapatay. Hindi makapaniwala si Bradley na nagawa ngang makahuli ni Linda ng mabangis na hayop, dahil dito nakakain ang dalawa ng masarap upang mabawi ang kanilang mga nawalang lakas. Nagdaan pa ang mga araw, patuloy na iniikot ni Linda ang isla at nadiskubre ang mga magagandang bagay na ngayon niya palang naranasan. May nakita din itong mahihingan nila ng tulong pero pinili niya munang ilihim kay Bradley dahil hindi pa siya handang umalis. Si Bradley gustong-gusto nang makaalis sa isla. Gusto niyang gumawa sila ng paraan upang makahingi ng tulong pero walang plano si Linda dahil mas gusto niya munang manatili roon at may pagkain naman sila para mabuhay. Nauwi na naman sa pagtatalo ang dalawa kaya gusto niyang bumukod ng tirahan. Gumawa ito ng sariling matutulugan pero hindi rin siya makatagal. Bumalik din ito kay Linda nang hindi na niya kaya ang gutom at nakipagsundo na magtulungan na silang dalawa na napipilitan lang upang makahingi ng pagkain. Nang magkasundo na ulit sila may gustong ipakita si Linda kay Bradley, dinala niya ito sa pinakamataas na bahagi ng isla na kita ang lahat at binalaan sa mga halaman na may taglay na lason, maging ang batong may hugis ekis dahil ang parte ng isla ay puno ng mga nakakalason. Pagbalik nila muntikan nang mahulog si Linda sa bangin, iniligtas ito ni Bradley sa muntikang kamatayan at magmula noon nagkasundo na ang dalawa na ngayon ay nagtutulungan ng mabuhay sa isla at unti-unting napapagaan ang loob ng isa't isa. Isang gabi nag-inuman ang dalawa magmula sa ginawang alak ni Linda mula sa mga prutas. Nasabi nito na dati siyang may asawa na napatay sa isang aksidente, hindi naging maganda ang kanilang pagsasama dahil bukod sa pagiging lasenggo sinasaktan rin siya nito, hanggang sa hinayaan niya ang asawa na magmaneho ng lasing upang matapos na ang paghihirap. Isang araw may malakas na bagyo ang tumama sa isla, nasira ang lahat ng kanilang pinaghirapang buuin kaya nagtago na ang mga ito sa kuweba na natagpuan ni Linda. Doon pansamantalang nagkubli ang dalawa at ginamit ang init ng kanilang mga katawan upang labanan ang lamig. Matapos ang bagyo gumawa ulit ng panibagong matitirhan ang dalawa sa mataas na bahagi na ngayon sa pagtutulungan, nagpasalamat naman si Bradley sa lahat ng itinuro ni Linda sa kanya dahil madami itong natutunan pagdating sa survival, at bilang kapalit balak niyang ipagluto si Linda ng hapunan. Sabik si Linda sa mga pahiwatig ni Bradley at sa ginawa nitong pagkain para sa kanya. Ngunit may inilagay pala itong lason dahil mayroon siyang binabalak, palihim palang gumawa ng sasakyang pandagat si Bradley upang umalis ng isla mag-isa na ang totoo ginamit niya lang si Linda para magawa ito. Pero ang inakala niyang makakaalis na sa isla ay nawala lahat ng tamaan ng malakas na alon ang binuo niyang sasakyan na mabilis na wasak, nahulog si Bradley sa dagat na hindi rin pala marunong lumangoy pero iniligtas siya ni Linda sa kabila ng pagtangka sa kanyang buhay. Matapos ang mga nangyari humingi ng tawad si Bradley sa nagawa, tinanggap ito ni Linda pero gumanti siya kay Bradley sa pamamagitan ng pagkaing pamparalisa ng katawan at binalaan na wag niya na ulitin ang ginawa dahil hindi na niya ito papalampasin sa susunod. Ilang araw ang nagdaan nagpatuloy ang pamumuhay ng dalawa sa isla kagaya ng dati, umalis ulit si Linda para kumuha ng prutas na kanilang makakain pero biglang may dumating na bangka sakay ang kasintahan ni Bradley na ilang linggo na silang hinahanap. Pero ayaw nang umalis ni Linda sa isla upang makasama ang masamang boss, dinaan niya ang kasintahan nito sa mapanganib na bangin kung saan siya muntik mahulog upang ipahamak si Zura kasama ng lokal na mandaragat. Pagbalik ni Linda napansin ni Bradley ang pagbabago niya, lagi na lang itong nakahiga kahit kailangan siya ni Bradley upang may pagkain silang dalawa. Dahil sa nagawa, inuusig si Linda ng konsensya sa pagpatay sa kasintahan ni Bradley. Kinabukasan, tinangkang manghuli ni Bradley ng baboy ramo sa gubat ngunit natakasan siya nito, pero may nadiskubre si Bradley nang may nakalibing na labas kamay at napag-alaman na ito ang kanyang kasintahan, hinala niyang si Linda ang may gawa kaya nagmadali itong bumalik upang kumprontahin si Linda sa pagpatay sa kasintahan, pero itinanggi niya ito na aksidente lang ang pagkamatay ni Zura ngunit hindi naniniwala si Bradley. Nang hahanapin niya ang patalim, nakuha pala ito ni Bradley kaya mabilis na tumakas si Linda patungo sa gubat upang magtago,
inatake niya si Bradley nang makahanap ng pagkakataon at matinding nagkasagupa ang dalawa kung saan balak nitong bulagin si Linda, pero may nakuha siyang bato kaya nagawa niyang makatakas. Hindi tumigil sa patayan ng dalawa ngunit lamang ng lakas si Bradley, nakuha naman ni Linda ang kutsilyo pero biglang nawala ang boss na ngayon ay tumakas na sa gubat patungo sa batong may nakahugis X. Pagdating nito roon walang nakakalason sa paligid kundi may nakita siyang isang magandang rest house, na ang sabi noon ni Linda puno ng lason ang parte ng isla. Ang totoo alam na pala nito may bahay bakasyunan sa lugar, nagpunta roon si Bradley para humingi ng tulong ngunit walang tao. Gayunpaman kontrolado na pala ni Linda ang buong bahay dahil matagal na niya itong alam upang ikulong ang walang pusong boss sa isla. Inamin niya ang lahat kay Bradley na matagal na niyang nadiskubre ang bahay bakasyunan. Sumalisi siya sa pag-alis ng caretaker upang makakuha ng ilang gamit at bumalik na parang walang nangyari. Naghanap naman si Bradley ng magagamit para labanan si Linda, pero lumabas ito na may dalang baril at nagbanta sa buhay ng dating boss. Nagmamakaawa si Bradley at inamin ang mga kasalanan niya sa pagtrato sa mga tauhan. Hinikayat niya si Linda na nagbago na siya at inakit ito na may gusto siya kay Linda para makuha ang loob upang maagaw ang hawak na baril. Pero napansin ni Linda na may itinatago si Bradley kung saan inatake siya nito at kinuha ang kanyang baril. Pero wala pala itong bala. Ginamit ni Linda ang nakuhang golf club at tinuluyan ang dating boss. Taon matapos matagpuan si Linda, isa na siya ngayong mayaman at sikat na celebrity na pinagkakaguluhan ng lahat bilang nag-iisang survivor sa pagbagsak ng eroplano. Ipinakilala niya rin ang isusulat na libro na hango sa karanasan na may pamagat na walang tutulong na darating sa'yo. Kaya kailangan mong iligtas ang iyong sarili. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, paalam.